Patuloy na tumataas ang tensyon sa rehiyon matapos ang mga ulat ng malalakas na pagsabog sa paligid ng Tehran, ang kabisera ng Iran. Ayon sa mga ulat, ang mga kamakailang military operations ay tumarget sa ilang pasilidad na konektado sa Iran's Revolutionary Guard. Kabilang sa mga tinamaan umano ang mga lugar na may kaugnayan sa command operations, air defense systems, at missile launch infrastructure. Ayon sa mga analyst, posibleng layunin ng mga strike na ito na pahinain ang kakayahan ng Iran na magsagawa ng karagdagang pag-atake at madisrupt ang kanilang mahahalagang military networks. Habang patuloy na umuunlad ang sitwasyon, nakatuon din ang pansin sa lawak ng mga puwersang militar na kasalukuyang naroroon sa rehiyon. Ipinapakita ng mga ulat na ginamit sa operasyon ang mga advanced aircraft, kabilang ang long-range bombers at modern fighter jets. Kasabay nito, pinalawak din ng United States ang presensya ng kanilang militar sa mga kalapit na karagatan sa pamamagitan ng pag-deploy ng karagdagang naval forces tulad ng aircraft carriers at submarines. Ayon sa mga security experts, ang ganitong mga deployment ay nagbibigay kakayahan sa militar na magsagawa ng tuloy-tuloy na operasyon sa mas malawak na lugar at mapanatili ang strategic coverage sa Middle East. May mga paunang assessment din na nagsasabing ilang missile launch systems sa loob ng Iran ang maaaring nasira o nawasak sa mga strike. Gayunpaman, hindi pa lubusang nakukumpirma ang eksaktong lawak ng pinsala. Pinaniniwalaan na nagpapatuloy ang mga air missions araw at gabi habang nakatuon ang mga operasyon sa mga launch sites, storage facilities, at iba pang lokasyon na konektado sa missile at drone programs. May mga ulat din na ang ilang strike ay tumarget sa mga lugar na pinaniniwalaang sumusuporta sa logistical networks ng mga armadong grupo na kaalyado ng Iran sa ibang bahagi ng Middle East. Ang mga pasilidad na ito ay hinihinalang ginagamit sa paglipat ng mga armas, kagamitan, at pinansyal na suporta sa iba't ibang grupo sa rehiyon. Binanggit din sa mga ulat na kabilang sa mga tinamaan ang ilang airfields at transportation hubs. Ayon sa mga military observers, mahalaga ang mga lokasyong ito dahil nagsisilbi silang pangunahing ruta para sa paglipat ng kagamitan at pagpapanatili ng operational networks sa rehiyon. Samantala, naglabas din ng babala ang United States sa ilang armadong grupo sa rehiyon, kabilang ang mga puwersang nakabase sa Yemen na huwag palawakin ang labanan. Nagpahayag ng pangamba ang mga opisyal na ang karagdagang escalation ay maaaring magbanta sa mahahalagang maritime routes na ginagamit sa international trade at pagbiyahe ng energy supplies. Ang mga strategic waterways tulad ng Red Sea at mga kalapit na sea lanes ay may malaking papel sa pandaigdigang ekonomiya. Anumang disruption sa mga rutang ito ay maaaring makaapekto sa shipping, supply ng langis, at sa mas malawak na economic stability sa buong mundo. Sa kabila ng tindi ng mga operasyon, marami pa ring detalye tungkol sa mga strike at ang kanilang kabuuang epekto ang patuloy na iniimbestigahan. Patuloy na minomonitor ng mga pamahalaan at military officials ang mga developments habang nananatiling mataas ang tensyon sa buong rehiyon. Sa ngayon, nananatiling pabago-bago ang sitwasyon at may malaking kawalan ng katiyakan kung ano ang susunod na mangyayari sa conflict na ito. Ang malinaw lamang ay patuloy na tumataas ang stakes habang ang mga susunod na araw ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa magiging direksyon ng krisis sa Middle East. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon habang ang international community ay nananatiling nakaantabay at umaasang magkakaroon ng katatagan sa rehiyon.